Guys, good morning ahead everyone. Ito naman tayo ngayon. Nagluto tayo ng Matsbus chicken. Matsbus chicken. Ito na po yung ating dakus. Nakagawa na tayo ng dakus. Ito ay blended na tomato or kamatis. So, ayan guys. Luto na yung ating dakus. Hindi makita. Sorry, hindi makikita. So, ito na po yung ating tacos. Yan. Blended tomato po siya na ginisa po natin sa maraming bawang. Tapos may tomato paste, salt, black pepper. Yun lang po yan siya. Yan guys. Luto na ng ating tacos. At nakagawa na rin tayo guys ng ating hashu. Ito po yung ating hashu. Pinalambot naman siya ng maraming sibuyas. Ayan, maraming sibuyas. Tapos nilagyan po natin siya ng dried naki or garbanzos. Hindi siya garbanzos, different siya sa garbanzos pero naki sa Arabic. Parang ano siya, yellow lentil siya. Yellow lentil nga siya, pero naki yung tawag dito. Tapos nagpalambot tayo ng ating sibuyas. Paglambot ng ating sibuyas, binoil po natin itong ating naki. Ito po yun siya yung ano niya. Yung sa mga nag-Middle East po, kilala po. Yung isa atin sa Pinas, parang naki siya. Pero ito po yun siya, parang buo siya ba. Parang munggos ang style, pero malaki siya sa munggo. Tapos ito half na siya. So naglagay naman tayo dyan ng lemon powder, cinnamon powder, salt, black pepper, and curcum. So, luto na to guys. Ita-transfer na lang natin sa naong para ready na siya mamaya sa ating pag-transfer ng food pag i-serve na natin. So, transfer na natin para mahugasan na natin ang ating kaldero, ang ating kawali na pinaklutuan. Kasi guys, para maging maliwanag na ang ating lutuan. So, iyan. Yan ang ating hashu. Oops, nahulog ko pala. So, ayan na yung ating hashu, guys. Hashu sa masbus. Yan. Yan yung hashu natin sa masbus natin. Takpan lang natin at ilagay na natin doon sa heater. Lagay muna natin sa heater guys. Wait lang. At ito na rin guys, nailagay na natin sa heater yung ating dakos at ating hashu. Ito naman po yung ating marag. So, pakuluan na natin konti para matapos na rin siya. Marag kudra lang to guys, vegetable. Naglagay tayo ng, nagisa tayo ng sibuyas, bawang, kamatis. Tapos asin paminta, curry powder, tomato paste. At naglagay din tayo ng curcum at Maggi powder. So, ang gulay natin is carrots, patatas, saka gara. So, luto na ito guys. I-off na rin natin. At wait lang, lagay na naman natin sa heater ito. So guys, ito naman yung tray natin. Naglagay naman ako ng baking paper. Tapos, itikat naman natin dito yung na-boiled na nating manok sa ating matsbus. So, naluto na rin po ito, yung ating boiled. Hindi na natin na videohan kasi na-busy tayo kanina. So, na-boiled na ito natin. Naglagay tayo ng whole lemon, dry lemon. Naglagay tayo ng bay leaves. Naglagay tayo ng cinnamon stick. Hill na buo na hill, tapos mismar.
Ito po yung mismar natin. Gamot din po ito sa sakit ng ngipin, sa mayroong mga gustong mag-cleansing sa katawan. Ayan po, para siyang pako. Yan, saan ba yung buo talaga? Para siyang pako o yung kanang wand na hinawakan ni Liberty sa saang lugar yon. Basta yun si Liberty. Yung parang ganito siya, parang pako. Yan guys. Parang pako siya guys. Yan. Mismar. Tapos, baharat, kurkum, black pepper, salt, Maggi powder. Yan pa rin yung ating pangtimpla sa ating match boost. So, ngayon tanggalin na natin at ilagay natin sa oven kasi so, tanggalin na natin dito yung ating manok na boiled. This is ang ating boiled chicken. Medyo marami-rami to guys kasi nag-request yung isang anak na ipatikim niya yung ating lutong masbos sa kanyang sister-in-law. So, ano to? 3.5 ang ating chicken today. Kasi yung 1 chicken lilipad sa kabilang bahay. Lilipad talaga. Yan, malambot na malambot yung ating manok. Ito guys, yung ating Darsin stick, napakalaki. Napakalaki talaga. Kasi sabi ni Lolo, kahoy lang daw yan, hindi daw real na cinnamon kasi wala daw amoy na, wala na daw amoy. Tapos iba daw yung lasa. Pero nung tiningnan ko naman, kasi syempre dapat sa mga spices, di ba, naka-sealed maigi para hindi magsingaw. 1, 2. Naka-open lang po yan siya guys dun sa taas. Tapos naka-plastic bag lang. So, siguro ganun. Pero sila kasi nakakaalam eh. Tapos tinitikman na nga. Hindi daw matamis. Iba daw yung lasa. Kasi dapat matamis na parang, alam mo yun, matamis na parang nangangagat yung pagtamis niya. Ganun ang lasa ng Darsin or cinnamon stick. Sabi niya kasi hindi daw talaga yun. Kaya yun, gamitin na lang natin sa pagluluto. Either kahoy man yan siya na kinulayan or ano. Pero hindi natin alam kay baka sumingaw na siguro yan dahil naka-plastic lang yan doon sa taas. Kaya baka ganun lang. So, try na lang natin. Okay naman yan. So, ang ating chicken ay 3 buo at kalahati. Yung ating manok. Wala, parang kulang yung tubig ko sa ating kanin kasi 4 cups yung ating kanin. Ginawa ko na kasing 1.5 yung papunta sa labas at 2.5 dito sa bahay kasi family together sila ngayon. So naputol po yung ating isang manok sa sobrang palambot. Yan po siya. Lumipad ang katawan. Kaya igano na lang natin kasi lumipad na yung katawan para magkaroon siya ng magkaroon sila ng space. Ito na yung hita na hiwalay sa katawan. Okay lang yan. So ngayon mag-gloves tayo ulit. Magsuot tayo ng gloves dahil maglalagay tayo ng Darsin. At meron po tayong mata sa ating likuran at nakikita ang ating ginagawa sa kusina. So, kasi hindi ko makontrol kapag hindi ko hinawakan. Wait, mali pala tayo. Ano muna? Kunting tubig para galing dito. Tapos ito yung ating saffron powder. Lagyan natin ng tunawin natin sa tubig ng matchbox natin. Wait lang guys, magpainit lang ko ng tubig. Kasi parang kulang talaga yung yung ating sabaw sa manok. So mag-additional tayo ng tubig. Or pwede tayo mag-additional ng tubig o kukuha tayo doon ng tubig ng manok na nandun sa fridge natin. Sa freezer pala. Kasi parang konti lang guys. Parang hindi siya
kasya sa 4 cups na lulutuin natin ano. So ito na siya guys, apply natin sa ating manok para maging yellow ang ating manok. So kaya ito muna, binras ko siya muna ng safran para mag-yellow ang ating manok at kaya-ayang tingnan, kaya-aya. Saka sa nanood pala ng ating YouTube, salamat po sa nakinood. Kahit pa isa-isa, dalawa, tiyaga lang natin hanggang sa marating natin yung goal natin na ma-reach natin na ang kailangan ni Mita sa ating YouTube channel. So, try lang po ito. Hindi naman tayong professional na vlogger talaga. Try lang hanggat meron ditong unlimited na internet. So, makagawa tayo. Maka-upload tayo. Oops. Kunting-kunting kill powder po ito. Nilalagay ko. Ano din po ito? Pangdagdag sa lasa. Tapos pampabango din po. Ayan. So, okay na. May hill powder na siya. May saffron na siya. So, coveran na natin. Lagyan natin ng cover. Ilagay natin sa oven. 180 degrees sa oven. Sa baba lang po yun. Mga 15 minutes. Tapos 180 ulit sa taas naman. Off natin sa baba. Tapos sa taas naman. Tapos until mag golden brown siya. Tapos the end na yun siya. Mainit yung ating oven. Pinainit ko na. So ilagay na natin guys. So 15 minutes lang yan guys. Ngayon, kailangan ko i-boil ulit tong ating tubig. At magdagdag tayo kasi parang kulang siya. Akala ko kasi takto lang kanina kasi hanggang dito yung tubig niya kanina nung may manok. Ngayon wala nang manok, nandito na. Kuha muna tayo tubig sa freezer. Wait lang. Yan guys. Boil ng ating manok. Pinainit natin ulit. So tikman muna natin ulit. Kasi nag-additional ako ng sabaw ng manok. So, okay naman siya. So, ilalagay na natin yung ating rice. 4 cups po ito, guys. Bismillah. Bismillah. 4 cups ito yung ating rice. Ito ay binabad natin ng almost 1 hour na siya. Kasi pag damor na matagal mong binabad yung rice dito, humahaba siya, ganun. Yan, sakto na yung tubig niya. So, okay na to. Pakuluan lang siya natin. Saka natin naman pahinaan mamaya-maya. At yung ating yan lang. Yan lang yung tubig niya, guys. Lang. Dati kailangan ko takal-takal ba? Yung takalin ko siya. Ngayon ganyan lang. Parang lagpas lang siya ng 1 inch sa sa kanyang rice. So, 4 yan yung rice natin. Kasi, lumipad yung aking doon. At ito naman ang ating chicken. I-check natin. Nasa taas na po yung niya kasi yung init niya. So, ayan yung ating manok. Ayan. Mga 10 minutes to 15. Depende na mag-brown na siya. Ayan yung ating manok. So, antayin na lang natin na maluto. Ayan. Ito malakas yung apoy niya. Para antayin natin na mag-boil. Saka natin pahinaan. Saka natin lagyan ito mamaya pag na yung less na yung tubig niya. Saka natin lagyan yan. So, habang mag-antay tayo niyan na matapos ang ating manok, punas-punasan natin yung gilid para hindi tayo mahirapan maglinis mamaya. Yan.
So, maghuhugas muna tayo ng ating pinagamitan. See you again. Wait lang guys, antayin lang natin kumulo tapos pakita ko sa inyo. Yan guys, medyo pa kulo na siya. Umangat na yung ating rice. Ayan na siya guys. O, diba? Di pa siya kumulo masyado. Kunting kulo pa lang siya. Pero ayan na, umangat na yung ating rice. So, sana kasya lang yung tubig natin. Pero tama lang yan para hindi malata yung ating kanin. Tapos, pinahinaan ko na yung apoy niya. So, nag-aantay na lang din tayo na mag-brown yung ating manok sa baba. So, wait lang guys. Ay, parang ngayon pa lang nag-start. Wait lang. Ayan. Ang ganda na ng ating rice. Tingnan nyo guys. O, diba? Ang ganda ng ating rice. May tubig pa po yan siya sa ilalim. So, ayan o. So, tama lang yan. It's perfect. Perfect po yan sa akin. Ewan ko lang sa kanila. So, may kunting tubig pa sa baba. So, antayin pa natin na kumunti pa yung tubig niya. Saka natin pahinaan ng pahinaan. So, okay na yan siya guys. Pahinaan muna natin ng kaunti talaga sa taas. Namamatay kasi pag dito natin sa taas pahinaan. So, yan lang siya muna guys. Tapos, i-check natin yung ating manok sa baba. Yan, ito ang ating manok. Hope na ready na siya. Konting brown pa. Kasi kanina, hindi ko alam na pahinaan ko pala siya. Kaya ganun. Wait lang, again. Yan guys, okay na yung ating manok. Nag-spray ako ng konting oil sa kanya para medyo ano siya ba? Kasi parang dry siya. So, okay na yan. Takpan na natin sa dyan. I-off na natin ang kanyang fire. Tapos, dyan lang yan siya natin ilagay guys. Okay na yan. At ang ating rice, wow, perfect. Diba? Okay na rin yung ating rice. So, ako ay maglalagay na ng hadida ang tawag nila dito. Ito. Maglalagay ako sa baba para pain-in sa Tagalog. Pain-in. Yeah. So, okay na to siya guys. Okay. Wala ng tubig sa ilalim. So, dahan-dahan lang naman ang pag-ikot ko para hindi maputol yung rice. Ayan. Lagyan na natin siya ng saffron powder. Ito yung ating saffron powder. Yan. Kumbaga, yellow color. Pero saffron sa atin kasi parang ano lang, atsuite. Pwede na. Pwede nang gumamit ng atsuite. Para may yellow ang ating masbus. Wala tayong ano, yung siling haba. So, okay na to guys. So, okay na yan guys. Yan. Takpan na natin. Wala tayong siling haba na dapat lagay natin dyan. Pero hindi naman nila nakain yung ganun. So, lagay na natin ito sa ilalim. At hayaan po siya natin ng 10 minutes. Tapos na po yan siya. So, tapos ng ating pagluluto. Ito naman ay ilipat natin yung
Pinagpirtuhan natin to nung isang araw. Hindi ko na ilipat, nilagay ko lang dyan sa baba. Ito po yung pinagamitan ko nagprito tayo ng French fries saka chicken. Kami lang din naman kumain kaya isang mantika lang. Hindi naman tayo maarte. So, gamitin pa natin ulit isa niyan tapos itatapon na natin kasi hindi pwede na gamitin palagi yung use na na mantika. So guys, tapos na ang ating araw ng pagluluto ngayong araw. So wait lang natin yan ng 10 minutes. At wala akong dito orasan kasi wala ng battery, wala si Amo. So manghingi tayo mamaya sa mga anak nila. Now is 12:39. So 40, 50, 60. So, 1 o'clock, na po siya. Tapos darating na yung isang anak. Kukuha na ng rice. Para naman ibigay niya doon sa kanyang sister-in-law. Ipatikim niya daw yung luto natin matbos. Kasi, palagi niya daw tayo binibida doon sa, di ba may nag-extra luto ako habang wala yung amo ko doon sa bahay ng kanyang ganan. So, nagustuhan po nila yung ating paraan ng pagluluto, paraan ng pagluluto, nagustuhan nila. So, tapos yung isang sister-in-law niya, hindi naman palagi doon kasi doon naman sa kabilang bahay, doon sa bahay ng asawa, syempre doon naman sila nauwi. Kapag girl ka kasi na mag-asawa, sasama ka sa iyong asawa doon sa bahay ng iyong asawa. Yun. Haba ng paliwanag mo. Kaya darating siya ng 1 o'clock, kuha siya dyan. So, yung isang manok, papunta doon sa labas. At yung ibang rice. So, habang tinatanggal naman natin ito, waiting na lang tayo 10 minutes. Tapos, kung mapicturan ko mamaya, before ko i-transfer, lagay ko na lang sa comment section natin. Bye! God bless everyone. Sana panoorin yung aking video at hindi kayo boring. Try lang po ito. Pero, alam nyo naman, pag sa YouTube, syempre may pera. Kaya, makatulong din to sa pamilya ko. Hindi sa akin, sa pamilya ko. Kasi hindi ko naman kaya suportaran yung pangangailangan ng pamilya ko na mahirap. Lalo na yung nanay ko. Kaya, ito guys, sa paraan na to, mag-video tayo kung may pagkakataon. May upload natin. Kaya guys, thank you! Please like and share sa ating video or panoorin nyo na lang po para may viewers ako. Yan. Kaya guys, God bless. Thank you very much.